Pwede po bang malaman, paano nyo ho naisip na bumuo na itong Mayors for Good Governance na movement? Nag-umpisa yan nung nagsalita ako sa Philippine National Police sa Camp Crame sometime in July 2023. Is corruption now becoming a norm in government? Marami na tumatawag at nagsasabi sa akin na huwag mo na ituloy yan, kawawa ka lang yan. Naalala ko na tumawag dun sa mga kaklase ko sa leadership and governance. Then we built the Mayors for Good Governance na. And the first launch was done in UP Diliman and there were 56 mayors. 56 lang po. Oh yeah, 56 out of the 1,400 plus na mayors. At wala kaming ginawang filtering. After mga almost 2 years, 2025, umabot kami sa 202. Nawi-weirdan lang po ako as a layman na out of the 1,400 mayors sa buong Pilipinas, kukonti lang yung gustong maging miyembro po ng Mayors for Good Governance. So, what does that tell you po? Anong sinasabi nito? Ayaw nilang maging maayos at malinis at tapat na mamumuno? Alam mo, sa 202, lumalabas na 11% lang yan. We're just scratching the surface. Siguro tanong, bakit tayo mag-join? Isang malaking factor is natatakot sila na baka mawalan sila ng tubig sa gripo kasi binabantayan din sila. Mawalan ng tubig sa gripo? Ano ibig sabihin nun? Mawalan sila ng pondo. Ganun ba sa gobyerno? Pag gusto mong maging tapat at malinis na mamumuno, pwedeng patayan ka ng gripo? Alam mo, nakakalungkot pero yan ang katotohanan. Yan na yung sistema. Kaya, kasi nga good governance has become an exception rather than a norm dito sa Pilipinas. Such a lonely fight. Do you feel that? Initially. Pero I went over the words again of Senator Lacson, frustrated. Don't get frustrated. Alam mo ngayon, ang dami naming suporta coming from very reputable na mga organization from the private sector. Katulad ng overpriced na pagbili ng tinatawag na cat's eyes o reflector lights sa mga kalsada. Ang aktwal na presyo ng bawat unit ng cat's eyes nasa 1,350 pesos lang. Pero ang nakalagay sa detailed unit price analysis ng DPWH, 11,720 pesos na ang presyo. Ibig sabihin, overpriced ng 10,370 pesos per unit. Kung may 100 cat's eyes sa kalsada, gagastos ang gobyerno ng mahigit 1.1 million pesos sa halagang dapat lang sana 135,000 pesos. Sa computation ni Mayor Magalong, 9.8 billion pesos ang kabuang halaga ng naibulsa para lamang sa cat's eyes. Kita na may anomalya sa procurement po noon. Humihingi ako ng data, information o kaya documents sa DPWH. Nilalaro ako, pinapaikot ako. Minsan nga nag-request na ako through the Regional Development Council to compel DPWH to provide me documents, yung mga contracts, gano'n. Ang sabi sa akin ng DPWH, bigyan ka na lang namin ng link. Pinuksan namin yung link. Isang linggo na kami click ng click, kasi wala kami makita doon. So, kinausap ko yung NEDA to conduct a study. Doon namin nabisto na antindi pala. Tapos nakausap ko yung isang contractor. Sabi niya, sir, pagod na kami. Kadi-deliver na pera sa kanila. Kano ba kinukuha sa iyo? 40%. So ang collusion, contractor and DPWH, ganun po ba yun? Yeah. Contractor, DPWH. Tapos, tinanong ko sa kanya, sino ba binibigyan mo? Pero di siya mga binanggit sa akin ng mga mambatas. Tanong ko sa kanya, ilan ba kayong contractor? Sir, sa grupo namin, 7 kami, pero hindi ako yung contractor. Subcontractor lang po kami. Kaya nga, sino siya main contractor? Sila rin po. Yung mga politiko rin. Sinong supplier? Sila rin po. Triple whammy na. Yung mga cat's eyes po. Nagulat din kami kasi marami nang hindi na nagpa-function. Tapos nakita ko, bakit nilagyan ito? Bakit itong lugar na ito hindi nilagyan? Bakit uneven yung mga distansya? So what I did was to get in touch with a supplier na accredited din ng DPWH. Quote mo nga kami, bibili kami. Can you just imagine, di ba? 9,900 pala ang bawat piraso ang markup. So, ilang millions. Oh. Million pieces ang binili dito sa buong bansa. Millions and millions of pieces. Para mas marami ho sila makukurakot. Precisely. At nakaka-insulto na, sige, lagyan na natin yan. Hindi naman nakakaintindi yung mga Pilipino dyan. Parang ganun na. Nakaka-insulto naman kayo. Kayo rin po yung nagsabi na kung pie chart yung
budget para sa isang proyekto ng gobyerno, 30% lang pala yung napupunta sa actual cost. For the execution. And then, Average kasi lumalabas ng mga 40 to 45, di ba? Pero wala pa yung profit ng contractor. Sabi mo, nag-impose siya ng 15%, 30% na maiwan. Okay. Yun yung 30% na gagamitin niya. So, ang tanong ko sa kanya, how will you be able to execute it? mhm. Paano mo ma-assure na quality yan? Sir, hindi sir. Pipilitan kaming mag-substandard. Kaya walang bakal yung mga nakikitang proyekto. Kaya po yung semento napakanipis. Ganon din, pati yung asphalt overlay, mga road opening. Kung i-reduce lang po natin in simpler terms, sa bawat 100 piso nagagastusin para sa proyekto ng gobyerno pala, Yeah. 30 pesos lang ang napunta sa construction, yung sa execution ng proyekto. 8% sa tax. So BAT is 7% and 1% is bond. So 60% halos kinurakot po lahat yon. Ganun po katindi yung problema. Wow.